Mga business, isang mapagpalang araw sa atin, mga idolo, ka-business mo. Oh, siyempre, kasama pa rin ng ka-business yan sa aking mga papasalamat at babanggitin. So, ito nga, at dahil pahinga tayo hanggang Lunes tayo babalik sa trabaho. So, dito na tayo sa bahay. At yun nga, kagabi mga business, update ko lang kayo sa nangyari. 7 na oras ang binahe namin pauwi dito sa Pampanga. So galing kami Bicol. So umalis kami doon 9 ng umaga, nakarating kami dito is 6 ng hapon. So sakto kahit pagod at mahaba yung biyahe, sabi ko makakahabol ako yun nga sa kaarawan ni Junjun at saka yung tatay ni Bay. So nakarating tayo doon, nakapunta tayo doon mga 7:30 ng gabi. May motor naman at saka nagmotor din si Bayo at saka yung kapatid ko. Hindi na lang ako nakapag-vlog mga ka-business kasi sobrang pagod. At medyo ano dun syempre nagkakasayahan, may video okay. Nakakahiya namang pahintuin ko yung mga nagkakantahan doon para lang mag-vlog. So hindi ko na i-vlog. So siguro sa vlog ni Junjun may vlog na ano siguro, or hindi ko alam kung nakapag-vlog din siya. Yung sinalubong niya kami sa lugar na sinabi niya na aantayin niya kami. At yun, pagdating doon, siyempre may kasiyahan, kainan, may kumakanta-kanta. Pagdating namin inasikaso kami ni Bay at ni Junjun, hinanda ng pagkain. Yun, kumain. So, ang daming handa, may spaghetti, may pansit, maha blanca, may kalderetang kambing, yun, paborito mga business. Tapos yung kilawing kambing at syempre yung lechon na ang ating inaabangan. So yun, tuwan-tuwa si Bay at ganoon din si Junjun syempre, kasi nung naalala nyo mga kabisnes sa vlog na nagpunta sila dito, nag-imbita na sila noon. So sabi ko, nag-chat ako nung hindi ko alam kung linggo pa lang ng gabi, nag-chat na ako kay Bay or kay Junjun na sabi ko John, Bay, pasensya na, mukhang hindi kami makakarating, hindi kami makakapunta sa birthday mo at saka birthday ng tatay ni Bay kasi nasa Bicol pa kami. So linggo yon, kasi kinabukasan may isang delivery pa kami, pero saglitan lang yon. Pagbukas ng school, binaba namin yung mga karton, nagpapirma. Natapos naman, so nakabiyahe kami pa uwi mga kabisnes namin minamahal. So yun, nung nandito na kami sa SLEX, tinignan ko yung oras is mga alas 4 pasado. Sabi ko, mukhang makakahabol tayo. So yun, yaw. Pero wag kang magmadali, yaw. Sabi ko, tapos naman na yung trabaho natin, hindi naman tayo magmamadali. So sana makahabol tayo. Yun nga, nakapunta kami doon at yun, kwento-kwentuhan sa mga pangyayari. At ano pa ba? Yun, masaya yung puso ni Bay. At sabi niya, butit Estong kahit napagod kayo, galing kayo sa 7 na oras na biyahe, nakapunta kayo, sabi niya sa amin ni Bayaw ng kapatid yung kapatid ko. Sabi ko, maluwag pa naman kasi yung oras dyan kahit napagod. Nagpahinga lang kami konti sa bahay, naligo ako, tapos yun, diretso na kami dito. So yun nga mga business, tapos noon, nung mga nakauwi ko kami siguro nagpaalam kami mga alas 11 pasado na yun tapos nakarating kami dito mga past 12 na din. So noon, nakakatuwa lang at nagpa-sharon si Junjun tsaka si Bay mga business. Meron kami na iuwing kaldereta, inulam namin kanina umaga, yung lechon. So ito po yung lechon mga business namin minamahal, niluto ko siya. Ang ginawa ko, sinigang. Yan siya, napakasarap mga business namin minamahal, mga idolo ko. Baliktad ko yung camera mga business, saglit lang. So yung mga business, ito yung pinasharon ni Junjun sa amin. Meron din kaldereta, tsaka kilawin. So ito ginawa ko, yung parting pata. Tapos may marami din laman. So ginawa ko siyang, sinigang ko siya mga business. Ayun, sarap nito, tinikman ko kanina, sarap. So ito yung magiging ulam namin ng tanghalian. Yung sabaw na imas. Thank you very much Jun sa pa-take out mong kaldereta at saka yung kilawing kambing, sarap. At saka ito nga lechon. So takpan ko na mga business at ibaligtad ko yung camera at kwentuhan tayo. So yun nga mga business, no, sa awa naman ng Diyos, ligtas kami nakauwi at nakahabol tayo sa
kaarawan ni Junjun na yung tatay ni Bay. Maganda pala yung lugar nila. Medyo bumiyahe din kami ng halos isang oras. 49, sabihin natin 49 minutes, kulang-kulang isang oras. Pandi sa Inaon. At masayang mag-asawa at talagang makikita mo sa aura ni Bay yung napaka-jolly niya, napakakulit doon. Tawanan, kwentuhan. Dapat nagsabi ko maganda na rin yung ganito. Siyempre, kailangan nating mag-spread ng wings, di ba? Siyempre, pamilyado tayo at lalo na kayo, Bay, at saka Junjun. Yung mga desisyon nyo na gusto nyo, magagawa nyo na. Maluwag sa loob nyo. So, tsaka ito pa mga kabisnes namin na mahal sa mga idolo ko dyan. Idugtong ko na rin kasi may napanood akong vlog. Ito naman na ipatungkol sa aming mga kagwang. Napanood ko sa vlog ni Kuya Kabisnes na yun nga, sabi niya ina-abolish niya na yung kagwang. So at first naano ko yung kala ko sa thumbnail lang. So yun, nabigla at nakaramdam ako ng konting kurot. Pero ganoon talaga eh. Hindi tayo para sa akin hindi dapat ako magdamdam, ng sama ng loob kasi ang mindset ko ngayon doon ako sa mas positibong pananaw. At saka may mga dahilan naman kung bakit nangyari 'yon. At yun nga nanggaling na kay Kuya Ka-Business na inaalis niya na yung kagwang, ina-abolish niya na yung kagwang. Naunawaan ko siyang ganun kasi syempre may kanya-kanya ng ilan na lang natutira, si Bong. Tsaka si Bornok na lang nandoon, tapos si Boogie minsan-minsan sumusulpot. So nirerespeto ko yung desisyon niya kasi siya naman ang gumawa nun kung ba siya ang bumuo ng kagwang. So kung sa pakiramdam niya panahon na para i-abolish, karapatan niya yun. Sa kanya yun, sabi niya nga doon no need to explain. So yun, yun ang niya, yun ang paano ba to, yun ang kanyang desisyon. So ako nirerespeto ko yun. Nga lang mga kabisnes, sa lang tayo, sa katotohanan lang. Siyempre nagulat kami at yun si Jun, si Bay napag-usapan din namin na yun nga nasaktan si Junjun kasi siyempre 5 taon din na naging kasama nila si Bay. Sa ako 2 taon naman nung sa aking pagbabalik. At sinabi ko naman kay Kuya noon na hanggat wala kang sinasabi yan na palitan na yung kagwang, mananatiling kagwang yung nakalagay sa YouTube channel ko. Siyempre bilang na din yun respeto at pagtanaw ng utang na loob. At yun nga sa kanila na din naman mismo nanggaling na abolish na yung kagwang, wala na tayong magagawa doon kundi respeto na lang yung desisyon niya. At syempre sa akin kasi yung daan na tinatahak ko, tulad ngayon may trabaho ako at tama din naman yung mga nakaraan vlog pa na wag umasa sa pagbablog lalo na mababa yung views ko. So buti talaga may dumating na opportunity na magkatrabaho ako at yun ngayon ang aking pinagkukunan ng pangangailangan na kailangan ni Amaro sa school at kailangan ko sa akin din, pambili-bili ng mga pangailangan. Tulong din dito sa tinatirahan namin kay Bayaw, sa kapatid ko. Kasi sa totoo lang, yung wifi, mga business ako nagbabayad doon kasi kailangan ko yun. Ako pinakakabit ni Bayaw. Nung unang pagpapakabit, si Bayaw ang nagbayad. Tapos ditong mga nakaraan, ako na ang nagbabayad ng monthly. Tapos, syempre yung bigas, kailangan din nating mag-share. Hindi naman pwedeng hindi kasi dalawa kami ni Amaro kumakain. So sabi ko sa kapatid ko, kada sahod ko sa YouTube, doon ako makakabili ng 25 kilos o kalahating sako ng
rice. Kasya naman yun sa amin sa isang buwan. So ngayon hindi ako makakasahod tong sahod na to kasi nga hindi umabot sa threshold. Next month na ako makakasahod, or by August siguro makakasahod. Kaya yun, may natira naman sa aking sahod na konti. So mga kilo-kilo na lang siguro muna. At alam din naman ng kapatid ko, yung sinabi ko naman na tuwing sahod ko sa YouTube, doon ako bibili ng bigas ning. Akong bahala sa bigas natin. Tapos yung sinasahod ko naman sa mga biyahe, nung pag kasi sa malayo medyo maganda yung bigayan, pero pag nandito lang kami sa Bulacan, Pampanga or Manila, normal na sahod lang ang sinasahod ko po, kasi doon is per biyahe 400 pesos. Pag dito lang, pero pagdating doon sa alam ba Bicol or Tawid Dagat may additional. So medyo okay yung sinahod ko tong mga nakaraan. May natitira pa naman konti. Kasi nga nagpapadala din ako dito kay Maro. Si MM nga hindi ko masyadong naabutan eh. Pambawon-bawon niya lang, pakunti-kunti lang, di naman kalakihan. At so yun, pasalamat lang ako kay Bayaw din na naipasok niya ako sa pagdi-deliver ng libro, DepEd. Sa DepEd yun, project ng DepEd. Na buong Luzon po pala ang dideliveran namin. So yun, kahit hindi ako makasahod ng every 2 months kasi mahirap nga yung views ko, may aasahan pa rin naman ako sa pamamagitan ng sahod ko. So yun nga, balik tayo sa usapan mga ka-business. Yun lang naman. At syempre para sa amin din yung mga dating kagwang na yan sila lahat, sa babangkitin ko na, wala naman akong masamang tinapay sa kanila. Gusto ko lang kasi maging okay lahat, kapayapaan, magmahalan. Walang problema siyempre sa lahat ng mga kagwang or dating kagwang. Kasi wala na nabolish na yung kagwang ngayon. Kaya napansin nyo, ang pinangalan ko na lang muna sa aking YouTube channel is Estong nga pala. Yun lang muna ang niisip ko. So, yun. Kung pwedeng mag-ano kayo ng gustong pwedeng maging pangalan ko sa YouTube mga business, mag-comment nga kayo. Comment down below kung anong magandang maging pangalan ko sa aking vlog. At ano pa ba? Yun, mga dating kagwang yan. Sila Intoy. Sino pa ba? Si Weboknoy, si Bay, ako, si Damo. So, wala naman kami masamang tinapay sa bawat isa. Mas gusto ko yung maging okay ang lahat. Hindi tapos na kasi ako sa punto ng buhay ko na yung may mga nakakasamaan ng loob. Ang bigat kasi sa loob yun mga ka-business. So sa akin, hindi ko na inuugali ngayon na magtanim ng sama ng loob or magtampo. Kasi iniisip ko may mga babuting nagawa din naman sa akin before. So yun. Talagang ganun talagang ganun. Tayo magagawa doon. Ganun ang buhay. So, yun. Life goes on tayo. Mas okay na din yun kasi kami na mga dating kagwang. Yung iba kasi yan, like Intoy, Junjun, nakapaano na yan Kumbaga, medyo okay na yung channel nila Nag-i-stable na yan. Sumasahod na ng maganda-ganda yan. Di tulad ko na every 2 months kung makasahod. Ano din namin, yung karapatan din namin yung i-build yung sarili naming pangalan sa YouTube, yung kumbaga trademark namin, 'di ba? Kasi may Kalingap, may Katekram, yan ka-business. Ganun. So sa amin, ang ka-business, hindi mawawala 'yan. Andyan 'yan, mababanggit namin 'yan, mapapasalamatan namin 'yan. Kasi diyan kami nanggaling Hindi naman mawawala yung ka-business, 'di ba? Para sa akin. At sana ganun. Sa akin lang wag nating yung kumbaga matuto din tayong isaalang-alang yung mga damdamin ng mga nakasama natin at respeto.
Kasi ako, kung tutuusin, yung respeto ko sa ka-business family, mataas eh. Ah, open communication, ganun lang. Sabi nila open communication, pero parang nawawala. Ayokong, ayoko kasing ano eh, bumitaw ng salita na negatibo. So, sa mga manonood natin, alam ko matatalino kayo mga ka-business namin, mga katikram natin, mga kalingap natin dyan. Kasi doon galing yung mga yan eh. Mula sa katikram, sa kalingap, hanggang naging ka-business. So, matalino tayo. Kaya alam naman natin, napapanood naman natin ang mga bawat isa sa amin na, di ba? Kung alin ang totoo, kung alin ang hindi. Alam niyo po yan. So, yun sa akin, ako, doon lang talaga ako sa katotohanan, real talk. At sa akin, sabi ko nga, bago, may pagkakataon na sinabi ko, never akong sasama ang loob sa mga taong, yun ay mindset ko. Makatapos kong malagpasan yung healing na nangyari sa akin dahil sa mga pinagdaanan ko. Yun yung mindset ko na hindi ko galing magtanim na ng sama ng loob sa kahit sino mang individual. Lalong-lalo na yung mga tumanggap, nagmahal sa akin at nagturo. At titignan ko na lang yan sa positibong pananaw. At ganun talaga ang buhay. Kailangan nating mag-spread ng wings. Ako maggagawa ko ng trademark ko sarili kong pangalan. Ganun. Yan. Si Bay, si Junjun, gagawa din ng sariling trademark. Si Intoy, si Kuya Buknoy, si Intoy, Adventure at saka Journey na yan. Nakakapag-put up na sila. Kaya ganun, ganun lang naman sa mundo eh. Basta i-enjoy natin, napakaikli ng ating buhay sa mundo para i-stress up natin at sa mga walang kwentang bagay. Mas maganda yung may makabuluhan tayong mas makabuluhan natin gugugulin yung ating buhay, hindi sa katoksikan, ka-estresan, 'di ba? Sa mindset. Hindi mo na ibalik na? Bakit? Hindi ako pinapasok. Dapat naka-uniform ka. Diyan na. Andiyan si Amaro, mga business kasi may pinuntahan lang. So, yun, maluwag naman sa puso na ano, medyo nagulat lang na ganun kabilis at hindi kasi, kumbaga, hindi na-inform. So, hindi naman namin inaasahan na i-inform pa kami. Bawat isa sa amin, hindi naman namin inaasahan. Hindi na i-inform kami. Kaya okay lang 'yon. So, move on, tanggapin at tanawin sa mas positibong pananaw, mga kabisnes. So, 'yun, hanggang dito na lang muna yung aking simpleng video na 'to at patuloy lang. Pahinga muna kami hanggang Linggo, Lunes bakbak ulit. At ayun, ako muna ang maghahatid-hatid kay Amaro sa school. At yun nga, sa school ngayon, ako muna maghatid sa school. Kaya, dati kasi siyang nagdadrive ng motor dahil nasa malayo ako. So, tuloy-tuloy lang mga business at yun, comment kung ano maganda kong ipangalan sa YouTube ko. Papalitan ko yung pangalan. Alisin ko na yung kagwang daw, 'di ba? Kasi yun ang nabanggit ni ka-business na abolish na yung kagwang. So, accepted namin yun, kuya. At salamat pa rin, siyempre. Hindi mawawala yung pasasalamat sa mga oportunidad at opening ng para makilala sa social media. At yun, especially din, siyempre, salamat sa mga silent viewers natin dyan, sa mga solid supporters. At mahal namin kayo. So, yun mga business, hanggang sa mga susunod na video. At yun, thank you, Junjun. Bye. At sa tatay na belated happy birthday, kagabi. At salamat at sobrang natuwa kayo sa biglaan namin pagdating. Talagang sabi ko nga kahit pagod kami siyempre pangako yon at kaya namang humabol. Sabi nga huling magaling. Nakakahabol pa rin. Tama ba yan mga business? So hanggang next video tayo at please support my channel, share my channel at siyempre
Alam nyo naman, para kumita, don't skip ads. We love you all po. Birabanat.